Good day guys! Welcome back to my YouTube channel, Herbs Tech Lab. For today's video guys is papakita ko sa inyo yung home lab setup natin sa ating YouTube channel. So this is overview lang. Ito yung network equipment, network topology, and virtualization ng operating system ng ating home lab server. And then ito yung mga technologies na ginamit ko. Equipment na nilagay ko sa aking home lab. So meron tayong Wi-Fi router, layer 2 switch, and then lumang Wi-Fi router na ginawa nating access point. So yung mga features nito for dun sa Wi-Fi router, meron tong VLAN with multiple SSID. So pwede ka mag-create ng subnet per VLAN and then pwede mo to i-connect sa specific SSID. Meron tong 4-1 load balancing na kaya niya mag-handle ng load balancing na 4 na ISP. Nakita niyo doon sa network topology ko, meron akong dalawang ISP na nakakonect sa aking Wi-Fi router. Ngayon naman dito sa network switch, meron tong layer 2 switch. Kaya niya mag-handle ng multiple VLANs. And then switch loop prevention. So kapag sinalpak mo yung isang LAN cable dun sa pair ng 1 and 2 port, ibablock niya yon itong dalawang port. So hindi siya magkakaroon ng looping dun sa network. And then lumang Wi-Fi router, ginawa ko siyang access point. Ang feature lang nito is dual band na 2.4 and then 5 GHz. So nandito naman yung mga brand ng mga network equipment. Ito nga pala yung home lab server upgrade na ginawa ko dito sa HP ProDesk 600G1 SFF. So dinagdag ko na lang pala dito guys is yung 1TB HDD, 240GB SSD, 500GB HDD, and then 2 pieces LAN card plus yung RAM na 4 times 8GB na DDR3 1600. So, almost 32GB na yung aking RAM dito. So, ito nga palang desktop na to, ginawa ko siyang server sa aking home lab. Nabili ko lang to sa company na panapasukan ko kasi binibenta na nila to. So, lumang desktop siya ng company. I think 2013 pa tong desktop na to pero working pa siya. So ngayon, ang nakuha ko lang tong desktop na to, walang memory, walang storage, may storage siya na 500GB, tapos okay pa yung power supply niya and then itong processor. So dinagdag ko na lang tong LAN card, itong 1TB na HDD, 240GB na SSD, and then itong 4 na 8GB DDR3 1600. So ito nga pala guys, itong 1TB HDD, ang purpose nito is yung storage ng mga virtual machine ko sa loob ng Proxmox VE. Tapos ngayon guys, itong 240GB SSD, dito ko in-install yung Proxmox Virtual Environment na operating system ng virtualization operating system ng ating home lab. So yung processor nga pala natin guys is Intel Core i5-4690 na may 4 cores, 4 threads. Ito yung mga technologies or application system na install ko sa aking home lab server. Si AdGuard Home, Casa OS, and Lubuntu. By the way guys, itong Windows Server and then Windows 11 is ginagamit ko lang to sa pag-aaral ko sa Active Directory or may gusto ka pang explore or i-test bago mo siya i-deploy sa production. Ito kasi yung kagandahan kay Proxmox Virtual Environment. Pwede ka mag-install ng mga gusto mong i-test bago mo siya ilagay sa production. So si AdGuard Home, siya naman yung nagbo-block ng mga ads. Hindi ka rin dyan mag-block ng mga websites na gusto mong i-block. Si Casa OS, para siyang Docker pero web-based. So tatalakayin natin din yan sa susunod na video. So si Casa OS, siya yung nag-handle ng Qubit Torrent, Jellyfin, and Image. Si Qubit Torrent, syempre downloader siya ng mga torrent movies. Dito ko naman nilalagay yung mga torrent movies kay Jellyfin. Si Jellyfin is pwede mo siyang i-install sa mobile phone. So si Image naman, ganun din siya. Pwede mo siyang i-install sa mobile phone. So, si Image kasi ginagamit ko siya kapag nag-upload ako ng mga pictures para pang-backup ko kasi napupuno yung storage ng mobile phone ko sa mga video, photos. Kaya ako nag-install nito para puno na rin kasi yung storage ng mobile phone. And then, ang kagandahan pa dito, handle ko pa yung storage, pwede ko pang lakihan. And then, control ko pa yung hardware ng server. Compare mo naman kay Google Photos, limited lang siya ng 16GB. So, si Tailscale guys, ginagamit ko siya kapag wala ako sa bahay. Ito ako kumukonek para ma-remote ko tong aking network home lab.
Ito yung mga advantage and disadvantage ng home lab server. Sa advantage number 1, yung dinidiscuss ko sa inyo is learning experience ko siya dito sa home lab and then sa mga previous na napasukan kong company. So, nag-isip ako kung paano ko pa mai-enhance yung skills ko. So, nandito na rin yung hands-on setup, better security, cost efficient, personalized system. Ito kasi guys is makakapag-practice ka ng networking, makakapag-configure ka ng mga iba't ibang klaseng operating system, firewalls, at iba pa. Sa advantage number 2, mapapamiliarize mo or magigets mo yung principles nung virtualization, lalo na sa on-premise, tapos mag-ship ka ng cloud infrastructure. Kumbaga, madali na nyo na lang ma-adapt yung transition or yung migration ng system. For example, meron kayong team ng system, tapos ima-migrate nyo yung mga system na ginawa nila. Madali nyo na lang ma-set up yon. So, dito, bago kayo mag-deploy sa production, for example, yung production nyo is nasa cloud, pwede kayo mag-test dun sa on-premise setup nyo. So, pwede kayo mag-simulation test doon. And then, dito naman, pwede kayo mag-hybrid setup. Katulad na lang ng sample ko na lang sa inyo guys, yung setup namin is VPN na WireGuard. Connected siya sa on-premise. And then, meron din kami in-install na WireGuard sa cloud. So, naka-connect siya both. So, kapag ina-access namin yung isang system dun sa cloud, ma-access din yung system dun sa on-premise. So, vice versa siya. So, ang disadvantage naman nito ng home lab server, mataas na gastos sa hardware. Kailangan lang talaga mag-invest. Depende dun sa needs ng hardware na kailangan nyo or dun sa project na gagawin nyo. So, konsumo ng kuryente, 24/7 ba nakabukas yung server nyo? Minsan ginagawa ko is tino-turn off ko siya pag hindi naman kailangan. Tapos, maintenance at troubleshooting. So, security patches, kailangan mo i-update. Tapos, kapag for example, nasira yung isang component dun sa server mo, so, limitadong scalability, need to upgrade ng hardware. Hindi kasing flex ng cloud service ang isang home lab eh. Kung kailangan mo ng mas mataas na compute power, kailangan mo mag-upgrade ng hardware o bumili. Pero kapag cloud services, may selection na lang sila dun na isa-select mo na kailangan mo mag-upgrade ng RAM, kailangan mo mag-upgrade ng processor. Yun nga lang tataas yung cost mo dun. Isang click lang yun eh. Updated na kagad yung server mo kasi nadagdagan na lang kagad nung needs mo. So, security risk, pag mali yung configuration mo, hindi mo ma-access yung server or yung home lab server mo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood dito sa aking vlog. At maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin. At dun sa mga nag-chat sa akin sa Facebook page ko. Sorry, medyo busy lang ako sa aking mga projects. Thank you guys and see you on my next vlog.